So, what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJME para sa isang panibagong vlog kung saan pag-uusapan na naman natin itong isang topic na ito na kung saan guys, naglipa na to sa social media, sa mga ads, it's either sa Facebook, sa YouTube, no? So, alam naman natin guys na sa social media napakadaming influencers, vloggers, or live streamers ang ating pinapanood. At yung iba nga dun guys, iniidolo pa natin. Pero hindi maiwasan guys na sa panahon ngayon na sobrang dami din ng naglipa na ng mga online gambling, online casino platforms na kung saan, sad to say guys, yung ibang iniidolo natin ay pinopromote na nila ito. Okay? So una sa lahat guys, ginawa ko tong vlog na ito because ako'y nag-aalala dun sa isang kaibigan natin na nag-message sa akin na kung saan alam ko guys yung ginagawa niya kasi mostly nang nakapost sa kanyang Facebook account. So hindi na lang natin i-disclose yung pangalan niya guys para na rin sa privacy niya. Pero ginawa ko to para sa iyo kaibigan para makatulong sa iyo. Lahat ng post kasi sa kanyang Facebook account guys ay nakapokus sa gambling. So nag-share siya ng mga live streamers. Siguro umaasa siya na mabalatuhan. And eventually guys, one day nag-message siya sa akin at nanghihiram siya sa akin ng almost 5,000 pesos. Ako guys, hindi naman ako judgmental pero may idea na ako kung saan mapupunta yung pera na yon. Ngayon guys, dinerecho ko siya. Sabi ko sa kanya, maging honest ka sa akin, utol, o maging honest ka sa akin, brother. Saan ba mapupunta yung utang o yung uutangin mo mula sa akin? Sabi niya sa akin, utol, natalo kasi ako sa online casino, natalo kasi ako sa slots. Oo, nag-mention siya ng game, hindi ko na lang sasabihin. So, yun yung sinabi niya sa akin and eventually, umaasa siya na baka mabawi niya daw yung mga natalo niya. Kasi as of now, ang dami niya na palang inutangan. So, yun ang ginagawa niya guys, nangungutang lang siya ng nangungutang para daw mabayaran yung mga talo niya. O sabihin natin, para mabayaran yung mga pinagkautangan niya. So, ngayon guys, nalungkot ako sa sitwasyon niya kasi yung kaibigan ko na yun guys, sobrang bait niya. Hindi naman siya ganun dati. Actually, naalala ko noon nung nagtatrabaho kami sa Sofitel. Okay, so nabanggit yung pinagtatrabuhan namin. So, former workmate ko kasi yun guys sa Sofitel Philippine Plaza. At nalungkot ako sa nangyayari sa kanya now na na-influensyahan siya ng mga iniidolo niya dati. Okay? So ngayon guys, alam naman natin kung sino yung mga sikat na influencers ngayon na nagpo-promote ng sugal. Sina Ghost Wrecker, si Doggy, si Bulldog at marami pang iba na mga live streamer from Mobile Legends. So ilan lang sila dun sa mga sikat na nagpo-promote na ng sugal nowadays. Okay, ang isang point lang na nagustuhan ko sa kanila, hindi sila namimilit ng tao ng kung sino mang nanonood sa mga viewers nila na mag-cash in or sabihin natin mag-register dun sa mga link nila. Pero ito naman yung sa akin guys. Okay? From day one, kaya ka nga tinawag na influencer, hindi mo talaga pipilitin yung mga viewers mo kasi nga, from the start, inidolo ka ng mga yan. Okay? Inidolo ka ng mga viewers mo ngayon kasi doon sa content na meron ka, doon sa personality mo na pinapakita mo sa mga vlogs mo or sa mga live stream mo. So ngayon, yung mga bata na nakapalo sa mga ito, or sabihin natin, despite of their ages, no, mapabata, mapamatanda, hindi talaga may iwasan na mapanood pa rin or manood pa rin sa inyo. Even though sugal na yung pinopromote nyo. Nagagets nyo po ba yung sinasabi ko guys? Even though hindi nyo pinipilit yung mga viewers nyo na maglaro kung ano yung nilalaro nyo sa live stream, tandaan nyo guys, inidolo kayo niyan. Okay? So for sure guys, 80% they will try or susubukan nila yung nilalaro nyo sa live. Okay? At maaaring mangyari guys, masira nyo pa yung kinabukasan ng bata na ito or sabihin natin ng mga tao na nanonood sa inyo. Kasi for sure guys, inidolo nila kayo for some reason eh. Okay? Pero the point kasi dito guys, even though hindi nyo sila pinipilit maglaro, even though hindi nyo sila pinipilit magsugal, di ba? Because napapanood nila kayo, there is a big chance na susubukan at susubukan nila yan kahit bata pa yung mga yan. Lalo na yung mga nila live stream nyo before, Mobile Legends, di ba? Yung mga games nyo online like Rules of Survival, yung mga PUBG Mobile, kung ano-ano pang laro. So ngayon guys, bigla kayong nag-transition or alam niyo yung transition nyo from gaming content, naging gambling website na yung mga pinopromote nyo. So hindi talaga maganda guys. At alam naman natin guys, yung hindi kagandahan na idudulot ng pagsusugal. Diba? Alam nga natin guys, yung kapanahunan nga ng mga lolo,
mga lola natin, uso na yung mga card games, di ba? Yung mga tong-it, kung ano-anong klaseng card games, wala pang social media nun. Eh, paano na lang ngayon na may social media na at napakadaming vloggers, live streamers ang nagpo-promote ng ganitong klaseng platform. Ako guys, hindi naman ako naghuhugas kamay na sabihin sa inyo na hindi ako nag-try. Actually guys, nasubukan ko mag-promote ng PHL Win for 1 week. Okay? After that 1 week guys, hindi ko kinaya kasi ako guys, hindi pa ako sikat. Pero nakita ko yung mga connection ko, yung mga kakilala ko na nagre-register sa akin. Sinusubukan talaga nila. Yung iba, naglalaro, tapos tumitigil na. Yung iba, patuloy pa rin naglalaro. So, biruin nyo guys, no, ako hindi pa ako sikat, pero may na-influensyahan na ako. Paano na lang yung ilang milyon ang followers, ilang milyon ang subscribers. So, for sure guys, sobrang dami ng buhay na nasira nila. At ako naman guys, nagpapasalamat ako kasi yung mga sabihin natin na hikayat ko that time is tumigil na sila. Okay? Kaya nga ako guys, no? Ngayon pa lang guys, hindi sa paghuhugas kamay yung ginagawa natin, pero hindi ko talaga kaya guys, lalo na nakikita ko dun sa mga nagme-message sa akin kung ano yung nagiging impact sa kanila. So hindi ako nagdalawang isip guys na mag-stop. No? So even though may kikitain tayo dun. At ako naman guys, hindi ko rin masisisi yung mga social media live streamers or influencers na kagatin yung offer ng mga online casino kasi sobrang laki pala ng binabayad sa kanila guys. Okay? So based dun sa mga vloggers na napapanood ko, per video, for example, may ipopromote silang website, ang laki din pala talaga ng bayad sa kanila. So that's why sobrang daming mga vloggers ang yumayaman ng sobrang bilis gawa sa pagpopromote ng ganong klaseng online gambling. Okay? Pero dun sa ikabibilis ng yaman nila, hindi nila alam na sobrang daming Pilipino ang nasisira ang buhay. Okay, isa na doon yung kaibigan ko, yung katrabaho ko before, at yung naging impact sa kanya ng influencer na pinapollow niya dati. Okay, kasi sabi niya sa akin, DJ, ito kasi idol ko. Ngayon, sinubukan niya mag-live stream ng sugal. Ako, nainganyo ako. So, sinubukan ko mag-register sa link niya. And eventually, nanalo ako ng una, DJ, napalago ko yung pera ko. From 1,000, naging 10,000. Yun kasi yung masama guys, yung ipaparamdam sa'yo na parang ganun kabilis yung pera, no? Tapos eventually, habang tumatagal ka na, hindi mo alam, kinakain ka na pala ng sistema, which is not good para sa mga typical na Pinoy na nabubuhay dito sa Pilipinas na kakarampot lang ang sahod. Biro nyo guys, imbis na pambayad ng kuryente, isusugal pa. Imbis na pangkain na ng pamilya, isusugal pa. Diba? So nakakalungkot lang isipin guys, sobrang nakakalungkot lang na sa panahon natin guys, sobrang daming temptation, lalo na social media, diba? Ang sa akin lang guys, wag nyo lang subukan magsugal, wag nyo lang subukan kasi promise guys, walang yumayaman dyan. Ang yumayaman lang dyan yung may-ari ng pasugalan. Ang yumayaman lang dyan yung content creator, yung live streamer. Meron nga dyan live streamer guys diba? Kumikita na siya dun sa pagpo-promote niya, pero yung pera ay sinusugal niya pa. So, ibig sabihin guys, hindi lang normal or typical na Pinoy ang nabibiktima niyan. Lahat. No, walang pinipili ang sugal guys. Lahat tayo pwede mabiktima nito. Ang sa akin lang guys, isipin niyo yung mga bagay na gusto niyo talagang gawin. Yung malilibang kayo. Kasi at the end of the day, kayo lang din ang masisira niyan. And ayaw ko naman kayo magaya dun sa kaibigan natin na nakikipagsapalaran ngayon, nilalabanan niya yung kanyang kaadikan sa paglalaro ng mga online gambling. And hopefully kaibigan, kung naririnig mo to, kung napapanood mo tong video na to, kaya mo yan. Sana makasurvive ka dyan kasi sa lahat ng mga bagay na nakaka-addict, tingin ko yan yung walang gamot Okay, kasi mapapansin niyo may mga naging kaibigan ako na sobrang bait. Diba? Wala naman silang sakit. Pero yan yung ka-addikan or yung pagiging addict mo sa isang bagay na hindi siya yung katulad ng ibang sakit na iinom ka lang ng gamot, gagaling ka na. Hindi siya ganun. So parang yan kasi, diba? Parang sabihin natin, I don't know the experience, but alam ko yung sensation kasi naramdaman kong manalo dati, sinusubukan ko maglaro na ganyan. Pero now, sabi ko sa sarili ko, hindi siya maganda. So talagang umalis ako sa ganung klaseng system. So that's why ako patuloy akong nakikipagsapalaran sa vlogging and at the same time, masaya ako sa kinikita ko. Masaya ako sa kung anong meron ako ngayon guys. Honestly, even though may mga naghihikayat pa rin sa akin na mag-promote ng sugal, hindi ko pinapatos even though alam kong malaki yung kikitain ko. Hindi ko siya pinapatulan. Okay? Kasi ayaw ko nang maka-influensya ng tao. Ayaw kong makasira ng buhay ng tao. Kasi at the end of the day, guys, kahit hindi nyo pinipili itong tao na maglaro dun sa sugal na pinopromote nyo, hindi nyo pwedeng sabihin na hindi sila naengganyo Diba?
yung reaction nyo kada mananalo kayo. Yung simpleng reaction nyo pag nananalo kayo guys, malaking bagay yan para maengganyo nyo yung mga viewers nyo. Kaya wag nyo sasabihin na hindi namin kayo pinipilit magsugal. Hindi, at the first place, kaya nga kayo tinawag na influencer di ba? Kasi nga nakaka-influensya kayo sa kung ano man ang napapanood ng mga viewers nyo sa inyo. Okay? At kung sa tingin nyo guys, marami kayo natutunan sa vlog na ito, huwag nyo kalimutan i-like, mag-comment, at syempre i-share ang ating vlog na ito para na rin awareness sa mga kaibigan natin na nalululong na sa tinatawag nating sugal. At again, special message sa kaibigan natin, may pag-asa pa kaibigan, gawin mo yung tama. Alam ko, hindi ito yung magiging gamot mo para gumaling ka dyan sa kung ano man yung kinaadikan mo. Pero sana bumalik ka na sa dati, tol, dun sa dating ikaw. Kasi nalulungkot ako sa estado mo. Okay, sana gumaling ka na dyan sa bagay na, alam mo yun, naging sakit sa'yo yung paglalaro ng sugal. At sana lahat ng problema mo maayos na. Lahat ng pinagkautangan mo, mabayaran mo na. Okay, para kahit paano tuloy-tuloy lang tayo sa buhay. Okay? And again guys, this is DJMA. Kung nagustuhan niyo yung ganitong content or kung may sasuggest kayo, pwede kayong mag-comment sa ating video para kahit paano may pag-usapan tayo next vlog. Okay? So yun na naman guys. Thank you. God bless.